Hello mga ka-flyers! Welcome kayo dito muli sa ating channel, ang The Flyers TV. At ito nga yung first episode ng ating The Red Line, ang editorial page ng ating channel. At ngayon nga, sa unang episode dito, pag-uusapan natin agad-agad ang napakainit na issue sa ating lipunan, ang bangayan ng ating mga politiko. Kung ating mapapansin, mula sa ating mga pinakamatataas na mga leader ng ating lipunan, nagmumula ang mga kwento na nagbibigay sa atin ng napakalaking impact na kung saan sila yung gumagawa ng mga eksena, pero mukha yatang nakalimutan nilang tayo na mga ordinaryong Pilipino ang naapektuhan. Papakinggan muli natin ang ating mga pinuno na nagbigay ng mga kakaibang mga pananalita na dapat nating bigyan ng pansin, dapat nating isipin, dapat nating pagnilay-nilayan, at dapat nating pagbasehan ng ating mga susunod na desisyon bilang mga tagahalal ng bayan. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanilang mga maanghang na pananalita sa isa't isa. Muli mga flyers, ito po inyong lingkod, Coach Friends. Samahan niyo ako na pakinggan muli yung mga pananalitang binitiwan ng ating mga matataas na pinuno. At subukan nating pag-aralan, himay-himayin ang bawat isa upang maging basihan natin ng mga desisyon na ating dapat gawin. Lalo-lalo na nalalapit na naman ang halalan ngayong 2025. Umpisahan natin ang mga pahayag na binitiwan ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Puto ka! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Kaninyo, sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha, kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is Lynette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Yun nga yung mga naunang naging pahayag ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. So, idinidiin niya doon si First Lady Lisa Marcos about doon sa bigayan ng pera sa DepEd na kung saan milyon-milyon kada buwan ang dapat ibigay. So, napapaisip tuloy tayo ngayon bakit kailangan magbigay ng milyon-milyon doon sa DepEd, official ng DepEd, kada buwan. May kaugnayan ba ito sa nangyari yung nakaraang 2022 election? So, medyo nakinikinita na natin, parang may relasyon siya doon sa ating hinahanap na katotohanan noong panahon na election ng 2022. Well, ipagpatuloy natin yung pakikinig sa mga binitiwang pananalita ng ating minamahal na pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kung pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
Grabe. Grabe yung narinig natin na mga pahayag ng ating pangalawang Pangulo. Yung pagbabanta sa buhay ng ating mga leader. Yung Pangulo, yung the first family, at saka kasama yung speaker. So, sa mga bitiwang pananalita na ito ng ating pangalawang Pangulo, so, parang na-imagine natin na ganun sa kanila kabilis, ganun sa kanila kadali magbigay ng solusyon, which is pagpatay, pagtapos sa buhay ng mga taong nagiging tinik sa kanilang mga personal interest. Pero di natin masasabi kung ano ba talaga ang dahilan. Kung totoo nga ba talaga na may banta sa buhay ng pangalawang Pangulo. Parang napakalayo or napaka premature ng mga senaryong ito. Pero ituloy natin yung ating pag-analyze sa mga pangyayari. Sir, with the way the Vice President is behaving as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita. Are you doing this because out of utang na loob because the President appointed you to a cabinet position? No. Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Kesa ngayon, but this is just a commitment to help the President. Okay, narinig natin yung pahayag ni Sir Larry Gadon, ang advisor ni PBBM, economic advisor. So, dating diehard supporter yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or kahit na ni even Sara Duterte. So, taga-suporta sila noon. And ngayon nga, sinasabi niya na he regrets supporting the Dutertes kasi lumalabas ang tunay na kulay. So, medyo contrast kasi kilala naman natin kung sino si Attorney Larry Gadon before, kung ano yung ginagawa niya before sa mga leader natin, especially sa dating VP na si VP Leni Robredo. So, but, yun eh, sabi natin na, ayun, so kahit na yung mga the-same color nila, ayun na, hindi na nagtitiwala. Kasi nga, mali talaga para sa mga national government official natin na magpahayag ng mga pananalitang napaka-negatibo. Kahit sabihin pa natin na ito yung laman ng ating puso at isipan para kontrahin yung mga pangyayari na maipekto sa kanilang buhay. Pero public officials kayo eh. You know how to deal with it. Nasa inyo pa yung napakalaking bilang ng security personnel. Tapos, ang pinag-uusapan nyo yung mga death threats na parang sarswela, parang kwento-kwento lang. Parang pinapaikot nyo lang yung sambayan ng Pilipino para sa inyong mga personal na mga ambitions. So, parang yun nakikita natin. And parang may gusto pang ipagtapat na kakaiba. Itong si VP Sara kasi simula alam mabanggit niya yung DepEd na milyon-milyong pera na ibinibigay sa DepEd official na galing pa kay First Lady sa Araneta Marcos. So parang way back 2022 parang may kinalaman niya sa election. Pero pakinggan muna natin yung naging pahayag ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa issue ito. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang
Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. This portion is brought to you by Solveo Well, saving lives. Solveo Barley Grass. Ayan, napahigop tayo ng kape dahil sa tindi ng discussion natin ngayon. Ano po? So, o nga pala, sa mga mahilig magkape, ito ang the best na kape para sa lahat. Ito yung Good Shape Skinny Latte coming from Solveo. O kaya naman kung kayo po ay gusto niyo yung strong, itong shiitake. But i-endorse natin to kasi organic, safe na safe ito para sa lahat. Ano po? So, yung may mga masasakit ang dibdib kapag nagkakape, the best ito kasi wala siyang side effect like the palpitation of the heart. So, itong Good Shape, kaya siya tinawag na Good Shape kasi pampaganda ng katawan. Ito naman na shiitake, pampasarap naman ito ng tulog. Napakaganda ng mga kape na ito. Subukan nyo na. May link ako dyan sa caption itong ating video. So, pwede nyo i-try. I-click nyo yung link din. Add to cart nyo. COD nationwide. Yan. Try nyo. Ang sarap. Balik tayo dun sa ating topic ngayon. So, napakinggan natin yung pahayag ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos regarding doon sa issue na yun nga, yung sinimula ng ating Vice President. So, umiikot ang lahat ng ito doon sa problemang pananalapi ng ating bansa. Ano po? So, nagsimula ito doon sa confidential fund, intelligence fund, doon sa mga pera na hindi kailangang i-audit talaga ng saktong-sakto o ng detalyado. Pero, merong guidelines kung paano siya ginagamit o paano siya gagamitin ng isang opisina na binigyan ito. Na kung saan nasilip nga ang opisina ng Vice President na medyo maraming irregularidad sa paggamit ng pondo. So, oo nga naman, yung Kongreso, yan ang pinakamataas na institusyon na kung saan nire-represent tayong mga mamamayang Pilipino. So, we are almost 110 million na Filipinos na nire-represent dyan sa Kongreso. At sino mang opisyal ng gobyerno, ano man ang posisyon mo, kapag tinatanong ka dyan sa Kongreso, kailangan sagutin mo ng maayos ng tama, magipagtulungan ka. Sapagkat Pilipino or mamamayang Pilipino ang gustong makaalam kung paano mo ba ginamit yung pondo. Sapat ang pondo na yan galing sa ating tax. Ultimong pinakamaliit na mamamayan, pinakapobreng Pilipino, nagbabayad ng tax sapagkat bumibili siya ng mga pagkain sa tindahan. Kahit chichirya na lang ang binili mo, may tax po yan. Added na kasi yan doon sa presyo. Gaya ng sinabi ko, pinakamaliit na mamamayang Pilipino, kahit pinakapobre pa yan, kahit bata pa lang yan, bumibili na ng chichirya na halagang piso. Mayroong tax na po yun. Included na sa presyo ng kanyang binili na chichirya
yung tax. Kaya ibig sabihin, pinakamaliit, pinakabata ng Pilipino, nagbabayad na ng tax. Kaya lahat tayo may karapatan. Paano nyo ginagamit ang pondo? Kapag binigay sa inyong opisina ang pondo, hindi ibig sabihin pera mo yan. Pera yan ng Pilipino. Binoto ka dahil may tiwala kami sa iyo. Nagagamitin mo ito sa tama. Pero kung hindi mo kayang gamitin sa tama, lalong-lalo na kung mayroong irregularidad na nakita, especially yung komisyon na naka-assign dyan, like the commission audit. So, sinisira mo yung tiwala na ibinigay natin sa inyo. Ano po? So, hindi natin kinakampihan dito yung one side, or hindi natin didinitin lalo si VP Sara. Ang sa atin lang, dapat sagutin ng mahal na pangalawang Pangulo yung mga issue. Paano mo ginamit. At hindi mo pwedeng baliktarin or sabihin natin ibahin ang kwento kung paano siya ginagamit. Dahil mayroong basihan kung paano siya gagamitin. Hindi mo pwedeng ipaliwanag yan na ginamit mo sa ganitong paraan na para sa'yo okay yan. Diba? So, sundin yung tamang proseso ng paano paggamit. So, kung hindi mo ito nagamit sa tamang proseso, hindi ka doon sumunod, ibig sabihin, hindi ka handa para sa isang posisyon na nasa nasyonal. Magaling ka nga sa lokal, pero nandito ka na sa nasyonal. Hindi mo pwede implement sa national level yung paraan ng implementation mo sa lokal. Dahil pwedeng sa lokal, hindi masyado nakikita, hindi masyado na-audit. Dahil isa pa, maliliit lang ang mga programa, proyekto at paraan ng panggagamitan ng pera sa lokal. Kasi limitado yung area mo. Pero pag sa national, dapat alam mo kung paano siya gagamitin. At nung tumakbo ka, alam mo kung anong gagawin mo. No excuse. No excuse kung paano mo ginamit yung pera. Kung tama man yan o mali. Kung mali, harapin ang consequence. Dapat kasi tayo mga Pilipino, bago tayo boboto, ng mga pinuno na ilalagay natin dyan sa pwesto, hindi po tayo magbabase sa kanilang lugar kung saan sila nanggaling. Like, si VP Sara galing sa Davao, si dating President Rodrigo Duterte galing sa Davao. Ang ganda ng Davao para sa atin, ayon sa pagkakaalam natin. Kaya binoto natin sila kasi parang ng huwaran ang Davao. This portion is brought to you by Solveo Well, saving lives. Solveo Barley Grass. Okay, so hindi ibig sabihin dahil maganda yung Davao sa pagkakaalam natin, yung mga leader dyan magagaling. Kaya lang maganda ang Davao, number one, yung location niya napakaganda. Doon sa Mindanao, diba? Pagdating sa negosyo, ang ganda ng location ng Davao. Kaya halos lahat ng mga negosyante naglagak ng investment doon sa Davao. Diba? Kaya siya, asensado yung Davao. Isa yun sa dahilan yung location niya. It's not because magagaling ang mga leader. Una sa lahat, kahit hindi magaling ang leader sa isang lugar, lalo kahit saan man sa Pilipinas, kahit hindi magaling ang leader itatandaan nyo, kahit hindi magaling ang leader, hindi siya ganun kalaki ang epekto doon sa mga negosyante. Bakit? Kahit hindi ka magaling na leader, ang batas, ang konstitusyon natin gawa na. Iga-guide ka ng konstitusyon kung paano ka magpa-function as leader. Kaya kahit hindi ka magaling, magiging automatic na magaling ka na leader dyan sa lugar na yan sapagkat may guidelines kung paano mo pamamahalaan ang isang lugar. Meron tayong local government code. Kaya yung Davao na napakaganda, sabi nila, asensado, na pwedeng i-apply sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hindi po yan ang tamang basihan. Maganda lang yung location ng Davao, kaya medyo asensado siya. Ngayon, dagdagan mo pa kung magaling talaga ang leader, ayun, pwede pa yun sa pagdisiplina sa mga tao. Diba? Yung kagandahan ng Davao, dahil sa mga negosyante, ang daming investment na pumapasok. Kaya yung mga leader dyan, na medyo mayroong maitim na balak sa pundo ng bayan, hindi mo mahalata na ninanakawan na yung pundo. Bakit? Kasi yung lugar pa lang, asensado na. Pag maraming negosyante, lahat ng tao na nakatira dyan, may trabaho, maganda ang kanilang hanap buhay, maganda ang kanilang income. Pero yung nasa gobyerno na nagnanakaw, hindi mo mahalata. Kasi una nga sa lahat, bakit kailangan ko pang magbigay ng mga magagandang proyekto sa lugar na yan kung yung
mga mamamayan naman ay asensado kasi nga daming trabaho na nagkalat, daming negosyante na nag-invest. Diba? So, hindi natin sinasabi na gano'n yung sitwasyon sa Davao, pero posibleng gano'n. Kaya sabi ko, hindi mo piling pagbasihan na maganda yung Davao, kaya yung mga leader dyan, magagaling talaga. Mali po yun. Sa pagpili ng kandidato, sa pagpili ng mga leader natin, hindi po yung lugar na pinanggalingan nilang ating pagbabasihan. Although, isang aspect yan. Pwede rin yan, pero kailangan may dagdag pa. So, maliban sa location or sa kagandahan ng isang lugar na pinanggalingan ng leader, ano pa yung pwedeng pagbasihan natin sa pagpili ng kandidato? Number 1, kailangan alam natin ang background ng liderato nila. Diba? Kilala mo si dating President Rodrigo Duterte, kilala mo si VP Sara, bago sila naging national leaders, naging mayor sila ng Davao. Ano ba yung nangyayari sa Davao? Ano ba yung paraan ng kanyang leadership? Nakita mo naman na si Sara, sinuntok niya yung sheriff. Ano pa man ang dahilan niya, wala siyang karapatan na suntukin yung sheriff. Diba? Pinapakita mo na sobrang sobra yung kagahamanan mo sa sa poder eh. Kahit sabihin pa natin na para mong kinakampihan yung masa, yung maliliit. Dahil na may dinidemonish. Pero mali, yung reaction mo na manuntok ka ng sheriff. Doon parang bagsak na. Si President Rodrigo Duterte, ano yung background na noon pa balitang balita. Kaya daw tahimik ang Davao dahil DDS. O, di ba? Hindi mo pwedeng panatilihin ang kaayusan, katahimikan, peace and order sa isang lugar sa pamamagitan ng death squad. Papatayin mo yung mga kapwa mong Pilipino na sinasabing nag-create ng mga krimen sa lugar mo para masabi mong hindi or maayos or peaceful ang iyong lugar. Mali yan. Hindi mo pwedeng implement sa buong bansa pag ganyan. Doon parang dapat tinignan na natin yun. Hindi dapat ganon. Hindi siya pwede sa national level. Tama. Ngayon, tingnan natin, bago naging Vice President si Sara, si Rodrigo Duterte muna. Ano yung ginawa ni Rodrigo Duterte? Di ba yung war and drugs? Dapat doon parang natuto na tayo. Doon sa war on drugs, may isang bagay ka na mapapansin. Ano yun? Tama, maraming patayan. Pero sino yung pinapatay? May mapapansin ka doon sa drug war na isang grupo lamang ang pinapatay. Kapag may nahuli na isa pang grupo, hindi pinapatay yun. Pinapatakas pa nga nila. So, ibig sabihin, yung war on drugs, actually, ay hindi talaga para sa Pilipino. Para ito sa isang grupo na pinoprotektahan nila. Kapag kalaban nila yung grupo na yon, patay ka. Pero kapag ang grupo na nahuli nila ay kakampi nila, okay yun. So, ibig sabihin, monopolize nila ang droga. Kaya may war on drugs. Yun ang ating nakita. This portion is brought to you by Solveo Well, saving lives. Solveo Barley Grass. Okay, so gaya ng sinabi ko, lahat ng ito ay mga nakita lamang natin or mga opinion lamang natin base sa mga nangyari. Kung marunong ka mag-analyze, yun ang ma-analyze mo sa mga pangyayari. Sana ay naiwasan ito kung tayong mga botante ay marunong pumili. Okay? Pangatlo, doon sa sinasabi nating basihan. Diba? Yung una is yung lugar, hindi mo pwedeng gawing basihan. Pangalawa, yung background ng leadership nila. Ang pangatlo, ito yung pinaka-importante. Sino-sino yung mga tumatakbo sa mga posisyon na yan? Wala ka na bang ibang pagpipilian? Diba? Sabi nga nila, kung magboboto ka ng mga kandidato, for example, President and Vice President, ilan yung mga kandidato sa mga posisyon na yan? Kunin mo lahat ng pangalan. Mag-elimination round ka. Sino dito ang hindi pwede? Okay. Hanggang sa dalawa na lang sila na natira. And dun sa dalawa na yun, pagtitimbangin mo na ngayon kung sino ang the best. Diba? Hindi mo titingnan kung sino dito nagbigay sa akin ng pera, kung sino nakatulong sa akin personal. Sino ang nararapat dun sa posisyon na yun. Yung elimination round na yun ang the best. Okay? Ipasok natin yung INC, Iglesia ni Cristo.
Kung ikaw iglesia ni Kristo, wala po sa Biblia na sinasabi na kailangan meron tayong black voting. Kaya demonic po yan para sa atin. Hindi totoo yan. Isa po yan sa nakaka-apekto rin dito sa Pilipinas. Malaki din kasing faction yung botante ng iglesia. O maliit lang ang bilang nila. Pero nakaka-apekto yan kasi sunod-sunuran sila sa gusto ng ministro, which mali. Diba? Religion ka, pero mas sinusuportahan mo pa nga yung mga leader, yung mga kandidato na ang daming immoral na ginagawa. May dalawa kang pinagpipilian. Isang leader na may masamang background, isang leader na walang background na masama, pero makikita mo napakalinis ng background. Pero yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, yun pang pinipili niya yung may masamang background. Paano ka nag-iisang relihiyon? Tinuturo mo ang morality, pero pinipili mo yung may background ng criminality, pandarambong, pagnanakaw, pagpapatay ng tao, nagmumura, masamang ugali, di ba? Nasaan yung pag-guide mo sa mga tagasunod mo? Sa bagay, huwag natin pag-usapan yun, i-separate natin yun ng issue sa mga susunod nating episode dito lang sa The Red Line. So muli, mga kapatid, mga ka-flyers, malapit ng election 2028, maraming pagpipilian. Piliin na muna natin yung mga wala sa pwesto. Nakita na natin sila, palitan natin sila ng mga bago, yung matitino. Yun ang solusyon doon. Okay, so ito ang magiging panawagan natin sa ating mga leaders ngayon, sa ating mga pinuno. Unahin na natin kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi natin kayang ipaliwanag ng maayos yung kini-question na pundo dun sa ating opisina, dahil may irregularidad talaga, magkaroon po tayo ng delikatesa gaya ng mga ginagawa sa ibang bansa kapag sila ay nasasangkot sa corruption. Automatic nagpo-file sila ng resignation. Hindi nila hinihintay na patalasikin pa sila sa pwesto. Sila na mismo ang kusang nagbibitiw sa kanilang mga tungkulin. Dahil sana, wag na natin hintayin pa na magkaroon ng mga impeachment para lang tayo mapalis. Doon pa lang ay maging accountable na tayo. So, kung kaya mo na ipaliwanag, bakit naman hindi? Walang problema dyan. Sa atin na mga mahal na Pangulo, sana maging huwaran tayo sa mga Pilipino, sa ating mga constituent. Okay, balikan nga natin yung utang ninyo na 203 billion sa tax. Ano na po ba nangyari doon? Para yatag nalilis na rin tayo at nawawala yung issue na yun. Sa atin na mga mambabatas, gawin nyo yung tama dyan sa Kongreso. Tama yan, imbestigahan ninyo yung pondo na ginamit ng OVP, ng DepEd. Pero sana wag lang yan. Kasi pangit na marinig natin na parang tinatarget nyo si BP Sara. Tingnan nyo din yung ibang ahensya ng government, lalong-lalo yung nasa panig ng administration. Imbestigahan nyo rin, baka mas malala pa yung corruption doon. Muli mga ka-flyers, maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa ating unang episode ng The Red Line, ang editorial page ng ating YouTube channel. So, muli, inaasahan ko na aabangan ninyo ang susunod nating editorial dito lang sa The Red Line. Ako po ang inyong Coach Franz. Inimbitahan ko po kayo i-subscribe na yung ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and don't forget to hit the notification bell para sa mga updates ng ating mga bagong uploads. Paki-share and like naman po ng ating mga video, at saka marami tayong playlist dyan, hindi lang ito na editorial. Thank you so much again, and ipanalangin natin yung ating bayan na humilom na ang lahat ng sugat at muli tayong bumangon. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic, a superfood, an FDA approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well, changing lives. Wow!